Good morning sa inyo dyan mga kaiboneros. For today's video, gagamit po tayo ng cod liver oil at probiotics para mapanatili nating maganda at matibay ang balahibo ng mga ibon. At para madagdagan na din ang good bacteria panlaban sa mga bad bacteria ng mga ibon. So eto, panoorin po natin. Samahan niyo po ako. Araw po na to, magpapainom po tayo ng cod liver oil at probiotics. So sa ngayon, eto, nandito ulit ang ating training box para hulihin natin muna ulit silang lahat para mas mabilis natin silang mapainom. Tapos eto po yung gagamitin ko na cod liver oil. In mini soft gel po siya para kasi hindi naman maganda pag sobrang laki, kaya yung pinakamaliit na soft gel po ang ginagamit ko. Yan, cod liver oil. Sige po, huliin po muna natin sila para mailagay na natin sa box. A few moments later. So guys, eto na po at nalagay ko na po lahat sa training box yung mga ibon. So isa-isa na natin sila ulit papainumin katulad kahapon nung ginawa natin nung nagpainom tayo ng trico. Welcome back po mga kaiboneros. Eto, at mag-start na po tayo magpainom. Bali ito pong isa kasi hinawakan ko na dahil binuburog nila, kawawa na si Panosya. Eto, nasa training box na po kasi sila lahat. Kaya ayan, mag-start na po tayo. Pakita ko lang po yung gagamitin natin, cod liver oil na mini soft gel po siya. Kaya kung may mabibili po kayong ganito sa Pilipinas, mas maganda po. Sa Lazada yata mayroong ganito mga mini soft gel kasi mahirap ding maghanap ng maliit eh. Umpisahan na po natin para matapos na dahil nag-aaway-away sila, kawawa naman. Ito po yung sample ng mini soft gel. Okay. Kailangan din po siyang basahin sa tubig para mabilis siyang pumasok sa katawan ng ibon. Tulad po ng dati. Okay. Yung kasi ko yun, lumilipad na yun kaya pinakawalan ko. Okay. Sobrang init po, pasensya na po kaya medyo ito naman po yung isang YB na binigay sa akin na gift bird lang. Yan. Actually naka-tape pa po siya eh. Hindi ko pa po inaalisan ng tape. Bali tinape ko siya ng ng tigatlong dulo. Bilaan yan para at least hindi sila masyadong makalayo pagka maiwasan din yung mag-overfly. Kasi napapakawalan ko naman na po sila kaya ito din po yung isa. Tape pa po sila eh. Wala na, baka mga ilang lang yan, baka bukas alisan ko na sila ng tape para bago ko bumalik ng disyerto at least makalipad na sila ng walang tape. Ito po yung isang flyer natin na tinuturuan ngayon. Bali malapit na rin po itong lumipad. Kompleto na yung kompleto na rin yung pakpak niya. Halos nagpapantay na do sa number 4.
po ang mas madali lang po kasi magpainom pagka inipit mo siya dito. So pagpapainom po ng mga ganito mga naka-capsule or matagal po, medyo tiyagaan lang talaga. Pero mas maganda po ito kaysa kumpara sa nagpapainom ka sa tubig. Kasi pagka sa tubig minsan talaga hindi siya hindi lahat umiinom. At kung uminom man konti lang. At least ito pare-pareho sila ng ng amount ng naiinom na katulad nung sa Trico, katulad nito sa gel. Ay nako. Malikot. Ito pa isang YB natin. Ito Marcellis to eh. Kaso maliit. Po isa pang plier natin na nag-iisang nakawala kanina eh. Kaso sanay na sila agad pumapasok sa kulungan kaya hindi na sila mahirap ulihin. Ito naman po yung isang stock natin na medyo bata pa po kaya hindi ko pa siya ma-breed agad. Pero ito Johnson po ito. Last na po itong nasa training box. Meron ako kasing salim pusa dito eh. Naawa naman ako, binigay lang sa akin din ito. Parang magiging guide na lang ng mga ibon dito sa loft ko. Crested siya pero walang singsing eh. Tapos na po. Yan. Tapos na natin yung sa mga training box. Meron tayong isa pang susunod na papainumin. Yung mga nando sa breeder cage ko. Yung 6 pang natitira. Yan. After nun, tapos na. Mamaya naman magpapainom tayo ng probiotics. Pero tapusin ko muna itong itong 6 dito. So guys, andito na po tayo sa breeding cage para painumin huli natin yung 6 pang natitira. So start na po natin ulit para matapos na. Sobrang init, grabe. Kumusta pawis na ako. Pala po isa.
po, Berkamin po siya. Okay. Ito naman po dyan, harden siya. Yan. Tapos na po. So mga Iboneros, tapos na po tayo magpainom ng cod liver oil at maya maya kakain na po sila. Pero bago po sila kumain, kailangan linisin ko muna yung poops nila dahil medyo marumi na yung kulungan. So balikan ko po kayo mamaya. Ito po yung mga ibon na mga flyer ko. Pakita ko lang sila. Yan, ano pa sila. Gutom na rin yan kaya kailangan linisin ko na yung tapusin ko na yung paglilinis ng poops nila para makakain na sila after. Bago ko sila painumin ng probiotics mamaya. Sige po, balikan ko po ulit kayo. A few moments later. Yan, tapos na din po tayo maglinis ng poops nila. So ngayon, kailangan na po natin silang pakainin. Ayan po sila ngayon, nag-aabang na yung mga yan. Ito yung kanilang pagkain, tsaka yung lalagyanan. Kailangan ko na po ilagay sa lalagyan para mapakain na sila.
A few moments later. So eto guys, tapos na silang kumain kaya magpapainom na tayo ng probiotics. Eto nga pala yung ginagamit ko na probiotics. Yan, minix ko na siya. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko na probiotics, Yakult po ang ginagamit ko. Kasi pwede naman po siyang gamitin eh. Pwede naman po yung mga ibang probiotics, pero ako po kasi mas hiyang na po ako na gamitin ito. Maski sa Pinas pa ito na ginagamit ko. Probiotics na Yakult. Para hati kami ng ibon. Tapos kung ipainom sa mga ibon, iniinom ko na rin. Joke. Magpapainom na po tayo. Ayan. Excited na sila. Naka-Yakult pa. Wait. There's more. Dali lang po, mga kapatid. Ano dyan? Sops. Yan. Ako sila oh. Kaya wala na silang pakialam sa lasa kahit na alam nila na, pero kung hindi uhaw yan, hindi nila iinumin yan. Tingnan natin ng konti. Sarap, diba? Mag-Yakult muna. Kumusta ba yan? Ayan mga kaiboneros, natapos na naman po tayo sa isang araw na pag-share ng mga simpleng kaalaman para lalong-lalo na sa mga newbies na nangangapapa kung paano ba i-kondisyon ng kanilang mga ibon. At saka siya nga pala do sa mga gustong malaman kung paano ba at anong araw pwedeng gamitin yung pagpapainom ng cod liver oil tsaka probiotics. Bali, katulad po kahapon, Monday, gumamit po ako ng Trico, tsaka garlic juice. Bali, Tuesday naman po, gagamit ka ng cod liver oil at tsaka probiotics. Yun po ang ginagawa ko every Tuesday sa Pinas. Pero dito po, dahil ibang araw ang karera dito, so ginagamit ko po siya every Sunday. So, ayan. Sana po ay patuloy nyo pong subaybayan ang mga susunod ko pang mga video. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like at subscribe ha.
At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bago kong video. Salamat po!